is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minuto na pag-decode ng treasure markers. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Ako'y mag-shoutout kina Diego Gabrines, Hyacinth Ocfimia, John Mir Idubod. Shoutout din kay Dindo Abing, Randy Paho, Julieta Tabuklaon. And also, more shoutout going to Paul Kagulada, Belly Gumangan, Danny Flores, Roger Hinon, Rico Mausisa, Primar Dapat. And also, shout out kina Sharmalu Urungan, Michael Amit, Nigor T. Hunter, Kelvin Famaran, Jeffer Makiran, Tating Naliman Salay. And lastly, ako'y mag-shout out kina Navim Diligero, Raul Riquillo, Romel Hisulgon, Shalom Emilio, Mel Becerra, at kay Lito Taburada, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, kapag ganitong mga stone map or treasure layout map sa mga bato na malalaki, ang ibig sabihin ay legit ito. Lalo na kapag hindi yan mabuhat at malalim ang pagkabaon niyan. Pero mayroon din tayong dapat malaman na mayroong mga treasure hunter noon na hindi nakakuha tapos matagal sila sa bundok naghukay. Ang iba doon walang magawa, nagmarka-marka na lamang sila kung ano ang nakita nila sa kanilang mga kodigo o sa kanilang mga Xerox copy ng mga treasure markers. Nagiging ano na rin ako dyan, parang na ano ako, victim sa ganyan na akala ko ay mga legit markers. Pero yun pala ay minarka lamang ng mga treasure hunter noong 1980s, 90s. At lumang-luma na talaga kung tingnan natin, yun pala ay ginawa lang. Kaya isa yan sa mga rason na magtaka tayo bakit eksaktong-eksakto na classic treasure marker pero wala tayong nakuha. Meron kasing gumagawa ng mga peke na ganyan noon pa. Walang magawa sa bundok para kung may aakyat sa bundok ay malilito at maligaw at maghukay ng hukay. Yun pala ay walang laman kasi gawang-gawa lang ng mga sign sa bato. Okay, sana naman ay hindi ito ginawa lang ng mga naghahunting, nag-treasure hunting noon sa kabundukan. Anyway, maganda naman ang mga signs dito. Ito yung mga Japanese symbols for treasures. Lalo na itong mga litra dito. Ayan, ginagamit yan sa Yamashita Treasures. Ang GI for gold, ang L naman ay yan for direction. Ang K ay ginto sa bato, ginto sa gilid, ginto under sa bato. Basta't K ang ginto ay nasa malaking bato. Pwedeng sa likod, sa gilid, basta't yan lang sa bato na malaki. Kaya tingnan nyo sa unahan ito guys, kapag mayroong malalaking bato, yan ang sinasabi nitong paulit-ulit na mga K. Katulad ng 4K, yan ay treasure in the north side of the rock. Or ang 4K ay pwedeng at the back of the rock. Yan. Ang K ay under the rock or in the rock. Basta't malapit lang o nasa gilid lang ng bato. Okay, dito ang susi dito mga katiats. Itong dito ay ito yung C item distance. At yan ay papunta siya rito na direksyon. At ang dalawa nito ay magkasalungat. Okay, ang given dito ay itong dalawang arrow. Ang sabi ay opposite direction. Ang isa ay dito. Ang isa ay papunta rito. Ngayon, hindi ako kumbinsido sa mga dot na ito.
mababaw lang kasi siya at pwedeng ano lang ito yung natural, katulad nitong dito maliliit. Ito yung mga natural at pagdating ng ilang taon yan, lalaki na rin yan na katulad ng mga ito. Kaya ang mga legit marker dito ay itong dito na portion. Ngayon, ang pinakasusi nito mga katiyats ay itong spokes. Nandito kasi ang tatlong direksyon ng item. So, merong tatlong item diyan. At yan ay given sa ito. Ito ay item, ito ay item, ito ay item. So, ang tatlong yan ay tinuturo nitong spokes. At ang distansya ng mga yan galing sa bato na ito ay bilangin natin ang spokes 1, 2, 3, 4, 5. So, it's either 5 yards or 5 meters ang distance niyan. So yan, ano lang yan, variable meters or yards. Okay, at kung pwede pa kayong mag-gamble dyan, pangatlong choice is pwedeng foot. Pero napakaliit naman ng foot na measurement. Kaya ako ay nasa 5 meters or 5 yards lamang. Yards at meter ang ginagamit ko. Kasi ang dalawang yan ay kunti lang ang diferensya. Okay, at ang mga Hapon naman noon, sabi ng aking father ay mga hakbang ang ginagamit. Kaya kung maliit na hapon ang nagbaon, maiiksi na hakbang, so less than 1 meter. At kung matangkad naman hapon ang naghakbang, ay medyo susubra sa 1 meter ang kanyang hakbang. Kaya yan ang ating problema, kung anong unit ang ginagamit nila. Pero sigurado na malapit lang ito sa measurement ng yards at meter. Okay, ngayon, ang paghanap dito mga ka-TH, ito yung sa aking analysis lamang, ay sundan natin ang tinuturo nitong spokes. Kasi nandyan ang tatlong arrow na nagtutukoy nitong tatlong lito. Ito yung mga item na ibinaon. Itong lito ay description siya. Merong ano diyan, under at number 5. Ang number 5 ay treasure in front of rock. Ang 5 ay ang treasure ay palaging may distansya sa bato. It's either 3 meters or 5 meters distance. Kaya yan ang hanapin natin sa unahan, ang mga batong malalaki sa distansya na 5 meters. Okay, itong dito cross. Nagsasabi niya na we are on the right spot at dito tayo mag-umpisa. Okay, parang ano kasi yan, zero na dyan. Dito na ang umpisa, ganyan. So, ito ang sundan natin, ang arrow. So, punta tayo sa portion dito. Unahin natin ito. Baka ito ang grupo na ito. So, 5 meters or 5 yards. Ito'y northeast. So, test dig tayo dito. At kapag merong makitang bagay na gawa ng tao sa 2 meters deep, patuloy na sa paghukay hanggang 5 meters. Ang pangalawa nito ay direct opposite. Yan ang sinabi ng isang arrowhead dito na magkasalungat sila opposite ang dalawang separated items. So, ito yan. Papunta siya rito. So, ito ay ganun din. Papunta siya rito. So, this is southwest. 5 yards or 5 meters. Okay, test dig tayo dyan. And then, pangatlo nito ay eksakto talaga na nakakross siya. Ayan, dito siya pupunta. At kung tingnan nyo ito mga katigat sa actual, ito ay 5 meters or 5 yards din. Sa actual nito ay
malalayo yan. At kung tingnan nyo, yan ay naka-triangle. Kaya tingnan sa unahan kung merong mga bato na malalaki na naka-triangulo ang posisyon. Naka-triangle sila yan. Ang hukay natin ay naka-triangle. So sabi dito ay palaging sinasabi niya may bato. Ito may bato. Ang ginto ay sa may bato. Ganon din itong dito. Yan ay treasure under. Ito yata ay direksyon na right or left. Ito na kaya right or left of the rock. Itong dito. So hindi natin alam kung saan yan na bato, dito ba or sa northeast or sa southwest. Okay mga katiyat, so partial analysis lamang ito, hindi lahat natin ito ma-analyze ang kanyang kahulugan. Ito lang ang pinagbasihan ko ng direksyon at distansya kasi yan ay spoke sign. At itong dalawang arrowhead, ang plus, at itong dito ay nagsasabi naman siya na mayroong tatlong item na nasa bato. Yan ang pabalik-balik na sinabi ng K, bato. Ang K, nagrepresenta yan ng bato. Sa bato ay mayroong gold. It's either sa gilid, right side or left side, or under sa kanya. Okay, so yan lang ito lang ang aking partial analysis mga katiyats. Siguro nasa ano pa lang ako dyan, 30% sa pag-decode. So meron pang 70% dyan na still a mystery at missing link. Kaya kayo na lang ang magdagdag sa inyong sariling analysis kung paano nyo i-connecta itong aking pag-analyze ng nakalagay dyan na mga signs and symbols. Ako'y magpaalam ng mga katiyats. May the fortune be with you. Sana makatsamba tayo sa taon na ito para magiging maligaya naman ang ating buhay. Paalam na. God bless you all. And don't stop chasing for that golden dreams. Ciao for now.